Nag-iimpake si Shirley ng mga gamit nila dahil magbabakasyon sila ng mister niya sa probinsya nito. Nang bigla na lang lumapit ito sa kanya at hinalikan siya nito sa mga labi. Kahit kailan talaga, napakahilig ng kanyang mister. Hindi ka pa ba tapos dyan, babe? Tanong nito sa kanya, sabay haplos sa kanyang mga braso. Malapit na, babe. Sabat naman niya rito, habang pilit na kinukuha ang kamay nito sa kanyang braso. Hindi ka ba nagsasawa, Miguel? Kanina lang tayo natapos sa bagay na yan. Pero parang hindi naman siya nito narinig. Bagkus, pinagpatuloy pa rin ang ginagawa nito sa kanya. Ano ka ba naman, Miguel? Tama na muna at baka mahuli tayo sa biyahe. Dagdag niya pa rito na pinipigilan ng mister sa balak. Hindi yan. Marami pa tayong oras para gawin natin to. Sabat naman ang mister niya sa kanya. Kaya wala na rin siyang nagawa at hinayaan na lamang ang kanyang mister na gawin muli ang bagay na iyon. Nang matapos nilang gawin yun, pareho na silang tumayo at tumungo sa kanilang banyo at sabay na rin naligo. Habang naliligo, ay talaga namang masayang-masaya sila. Hindi nagtagal, natapos na rin sila, kaya sabay na rin silang nagbihis. Ilang minuto pa ang lumipas, lumabas na sila ng kanilang bahay. Dala-dala nila ang isang malaking maleta at iba pa nilang mga gamit habang nag-aantay sila ng masasakyan. Hindi rin nagtagal, dumating na ang taxi na maghahatid sa kanila sa pier. Ilang oras rin ang naging biyahe nila bago nila narating ang isla ng Negros. Pagod man sa biyahe, alam nilang sulit din naman ang kanilang pagpunta ron. Iyon kasi ang unang beses na tumuntong si Sherlyn sa lugar kung saan ipinanganak ang kanyang mister. Iyon din ang unang beses na makikilala niya na ang pamilya nito. Magkahalong kaba at excitement ang naramdaman niya habang sila ay palapit na. Hanggang sinarating na nga nila ang lugar ng kanyang mister. Maganda ang lugar at napakapresko ng hangin. At higit sa lahat, mayroong malawak na palayan at talagang napamangha siya sa view. Hanggang sa papalapit na sila ng bahay ng pamilya ng kanyang mister at gano'n na lamang ang hawak niya sa braso ng kanyang mister. Halata naman sa mukha ni Shirley ng pag-aalala na baka hindi siya tanggap ng pamilya ni Miguel. Huwag kang mag-alala, babe. Hindi naman aswang ang pamilya ko. Pabirong wika ni Miguel sa kanya at kanina pa siya nito nahahalatang kinakabahan. Hindi ba nakakahiya ang mukha ko, Miguel? Tanong naman niya sa asawa. Ang ganda mo nga, babe. Tsak, magugustuhan ka ng lolo't lola ko. Sambit naman ito sa kanya na siyang ikinampante niya. Sinalubong sila ng isang matandang babae at napayakap naman dito ang kanyang mister. Ito siguro ang lola ni Miguel. Sambit niya sa kanyang sarili. Ito ba ang asawa mo, Miguel? Napakaganda naman ang asawa mo. Puna ng matanda sa kanya. Ipinakilala naman siya rito ni Miguel, kaya kagad naman siyang yumakap sa matanda. Kamusta po kayo, Lola? Tanong naman niya rito. Hindi na nakapagsalita ang matanda sa kanya nang biglang dumating ang isang matandang lalaki at yumakap naman kaagad dito ang kanyang asawa. Miguel, nandito ka na pala. Sana nagpasabi ka na uuwi pala kayo. Hindi sana nasundo ko kayo roon sa labasan. Wika ng lolo ni Miguel na baka sa mukha ang galak at saya nang makita ang kanilang apo. Nang matapos ng magbeso-beso si Sherlyn sa pamilya ng kanyang mister, ay kaagad naman silang tumungo sa silid kung saan inayos pa ng Lola Linda ni Miguel. Kayo na muna ang bahalang mag-ayos ng gamit niyo, Miguel. Pupunta muna ako ng kusina para mapaghain ko kayo ng masarap na pagkain nang makakain na rin kayo.
Paalam ng Lola Linda ni Miguel. Samantala, pabagsak namang nahiga si Charlene sa kama dahil sa pagod. Hindi na malaya na nakatulog na siya. Dala na rin ang antok sa biyahe. Ilang oras pa, bigla siyang nagising at nagtataka kung bakit wala ang mister niya sa kanyang tabi. Kaya tumayo siya at tumungo sa labas kung saan nakita niya roon ang kanyang mister na nakikipagkwentuhan sa matandang mag-asawa. Gising ka na pala, babe. Puna ng kanyang mister. Halika na sa kusina, iha, nang makakain ka na. Paniguradong gutom ka na. Dugtong naman ng lola ni Miguel sa kanya. Napatango na lamang siya at tumungo na rin sa kusina. Habang kumakain sina Charlene at Miguel, bigla namang may pumasok na lalaki at bigla sila nitong binati na bakas sa mukha ang galak nang makita nito ang kanyang mister. Kamusta ka na, pinsan? Galak na bati nito sa kanyang mister na ani mo hindi pa siya nito napansin. Habang siya naman, patuloy lang sa pagkain. Sino siya, insan? Ang ganda naman ng kasama mo. Tanong pa ng lalaki na napag-alaman na niyang pinsan pala ni Miguel at sa narinig niya, Maki ang pangalan. Asawa ko, pinsan. Ano, maganda ba? Pagmamayabang pa ng kanyang mister sa pinsan nito. Napatingin naman ang pinsan nito sa kanya. Habang siya naman, patuloy pa rin sa pagkain, ngunit nagawa ang umiti. Nang matapos na sila sa kanyang pagkain, hinugasan na niya ang mga pinagkainan. Habang naguhugas siya, naririnig naman niya ang mga pag-uusap ng mister niya at ng pinsan nito. Inaaya pa nito ang mister niya na mag-inuman hanggang sa lumapit ang mister niya sa kanya at magpapaalam sana ito sa kanya na mag-iinom lamang kasama si Maki dahil matagal ding hindi nagkita ang mga ito. Tumingin siya sa gawin ni Maki at napagtanto niya na magandang lalaki pala ang pinsan ng kanyang mister. Umiti naman ito sa kanya na lalo niya pang ikinahiya at yumuko na lamang. Wala nang nagawa si Charlene kaya pinayagan na lamang niya ang mister niya na makipag-inuman. Ibinili niya pa rito na umuwi ng maaga bago pa makalabas ng bahay ang mister niya. Habang siya naman, naiwan sa bahay, naisipan na lamang ni Charlene na ayusin ang mga natitira niyang mga gamit. Habang siya ay nasa silid, pumasok naman ang lola ni Miguel. Huwag kang mahihiya rito, iha. Ituring mo na parang sariling bahay mo ito. Sambit ng Lola Linda sa kanya. Opo, Lola. Tipid niyang sagot sa Lola Linda ni Miguel. Tinulungan pa siya nito sa pag-ayos ng gamit nila habang sila ay nagkukwentuhan. Sa kabilang banda, habang nagiinuman sina Miguel at Maki, hindi na namalaya ni Miguel ang oras at saka na lamang niya na napagtanto na magagabi na pala. Paano ba yan, insan? Isang shot na lang to. Ano, dadagdagan pa ba natin ito? Tanong ni Maki kay Miguel habang isinalin na ang natirang alak sa baso. Bukas na muna, insan. Tiyak na nag-aantay na ang asawa ko roon. At saka gabi na. Bukas na lang ulit tayo mag-inuman. Sambit naman ni Miguel sa pinsan. Inaya na ni Miguel si Maki na umuwi na sila at pasuroy pa silang naglakad dahil sa pareho na silang may tama. Inihatid pa ni Maki si Miguel sa bahay nila at sa hindi kalayuan, natanaw na nilang pareho ang bahay. Habang si Charlene nakaupo at natanaw niya ang dalawang lalaki naglalakad palapit. Kaagad niyang nakilala ang kanyang mister. Nandito na tayo sa bahay niyo, insan. Tura na sabi ni Maki sa kanyang asawa. Magandang gabi sa iyo, Charlene. Pasensya ka na. Napadami ang inom namin ng mister mo. Hinging paumanhin naman ni Maki sa kanya habang inaalalayan ng kanyang mister papasok sa bahay. Tanging salamat na lamang ang nasambit ni Charlene at ninitian pa niya ang lalaki bago tuluyang pumasok sa kanilang kwarto. Pabagsak na nahiga ang kanyang mister sa kanilang kama dahil sa kalasingan. Iniwan na muna niya ito at pumunta siya sa kusina
para kumuha ng basang bimpo upang punasan ang kanyang mister at para mahimasmasan ito sa kalasingan. Akmang pupunasan na sana niya ang mister nang bigla na lamang nagsuka ito sa gilid ng kama na siya namang ikinataas ng kanyang kilay. Ano ka ba naman, Miguel? Iinom-inom ka't magsusuka ka lang dito. Pagalit na sabi ni Sherlyn sa mister. Wala naman siyang nagawa dahil nakatulog naman na ito. Pinunasan na lamang niya ang sahig, tsaka iniwan na ang kanyang mister na natutulog. Napagpasyahan na lamang ni Sherlyn na lumabas muna para magpahangin. Ang tahimik naman dito at ang lamig pa ng simoy ng hangin. Sambit naman niya sa kanyang sarili. Noon lamang kasi niya naranasan ng ganoon. Ilang oras pa na paglanghap ng sariwang hangin, napagpasya na lamang ni Sherlyn na pumasok na sa loob ng kanilang silid para matulog. Tumabi na siya sa kanyang mister habang ito ay naghihilik na sa pagtulog. Siya naman ay nakahiga at hindi niya magawang makatulog dahil sa namamahay pa siya. Dagdag pa rito ang paghihilik ng kanyang mister. Ilang oras pa ang lumipas, naalimpungatan na lamang siya nang maramdaman niya na may nakatagan sa kanya. Ang mister niya pala. Tinignan niya ang oras at mag-uumaga na pala at bumalik ang tingin niya sa mister niya. Naanimoy nangungusap ang mga mata na nakatingin sa kanya. Alam naman niya ang ibig sabihin nitong yun, kaya hinayaan na lamang niya ang mister na gawin ang dapat na gawin habang siya naman walang kagana-gana. Hindi rin nagtagal ay natapos na rin ang mister niya. Habang siya naman bumalik na rin sa pagtulog dahil halos wala siyang tulog. Tumayo naman ang mister niya at tumungo sa kanilang banyo para maghilamos. Hindi alam ni Sherlyn kung bakit ganoon ang kanyang mister. Sa sobrang hilig nito, kahit pa wala siyang gana, tinutuloy nito ang init ng katawan. Minsan, hindi rin niya maiwasan ang pag-initan ng ulo. Tinanghali na ng gising si Sherlyn at kaagad na siyang naligo't nagbihis pagkatapos ay lumabas na ng silid. Nadatnan pa niya ang Lola Linda ni Miguel na may kung anong telang tinatahi sa sala. Kamusta naman ang tulog mo, iha? Nakatulog ka ba ng maayos? Tanong naman ng matanda sa kanya. Okay lang naman, Lola. Napasarap nga ang tulog ko dahil sa sobrang lamig pala dito paggabi na. Sambit naman niya sa matanda. Agad naman niyang hinanap ang mister at kaagad namang itinuro ng matanda kung saan naroroon ang kanyang mister. Tumungo siya sa likod ng bahay at nakita niya itong naroon at kasama ang pinsan nitong si Maki. Tinawag naman niya ang mister at napalingon naman ang dalawa. Namangha si Maki nang makita siya nito na ganoon lamang ang suot at nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Lumapit naman si Miguel at hinalikan pa siya nito sa noo, habang si Maki naman nakatingin sa kanila na para bang naiinggit. Biglang putol naman ni Maki sa kanilang paglalambingan nang inaya sila nitong mamasyal sa ilog at hindi naman nila yun tinanggihan. Bagkus, nagagalak na silang sumama. Habang papunta silang tatlo sa ilog, ganoon na lamang ang pagkamangha ni Sherlyn sa lugar dahil ngayon pa lamang siya nakakita ng isang magandang ilog at napakalinaw ng tubig. Hindi na nagdalawang isip ang dalawang lalaki at bigla na lamang ang mga itong tumalon sa tubig at nagulat pa si Sherlyn sa mga ito at napatawa na lamang. Kaagad naman siyang sumunod sa mga ito't naligo. Kahit nakaliligo lamang, hindi niya mapigilan ang sarili na hindi magtampisaw. Sobrang lamig ng tubig at iba ang naramdaman niya na para bang ngayon lamang niya yun nasubukan. Habang naliligo, ay pasimple namang sumisid si Maki patungo sa mga binti ni Sherlyn at pasimple yung nahawakan. Hindi naman yun iniintindi ni Sherlyn.
Bagkus ay nag-i-enjoy pa nga siya at isinawalang bahala na lamang iyon. Pumunta pa sila sa malalim na bahagi ng ilog at doon sila masayang lumangoy. Lumapit naman sa kanya ang kanyang mister at hinalikan pa siya nito. Para bang nahihiya pa siya dahil nanonood pa ang pinsan nito sa kanila. Biglang putol naman sa kanilang ginawa nang magsalita ang pinsan ng kanyang mister. Nakakainggit naman itong mga ito. Pangangantsaw pa ni Maki sa kanila. Mag-asawa ka na kasi insan para hindi ka na dyan mainggit. Sabat naman ni Miguel sa pinsan. Kaya sumisid na lamang si Maki patungo sa kanilang dalawa at hindi sadyang nahawakan ito ang likurang bahagi ng kanyang katawan. At ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang maramdaman niya na may kasama iyong haplos. Nagkatinginan sila ni Maki na para bang nag-uusap ang mga mata pero walang pangungusap ang lumabas sa mga labi at abala naman sa paglilinis ng paa nito si Miguel gamit ang isang magaspang na bato. Hinayaan na lamang ni Sherlyn si Maki at nakiramdam sa susunod na hakbang na gagawin ito. Akmang papalapit naman ito sa kanya nang hinila na siya ni Miguel na umahon dahil nakakaramdam na ito ng lamig. Tara, umahon na tayo. Hindi ba kayo nilalamig dyan? Tanong naman ni Miguel sa kanila. Mamaya na babe, nag-i-enjoy pa ako dito at sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakaranas ng ganito, no? Sagot naman ni Sherlyn sa asawa na para bang nagmamakaawa. Kaya wala nang nagawa si Miguel. Bagkus ay hinayaan na lamang siya nito at napagpasyahan nito na bumalik sa bahay at kukuha na lang na makakain nila at doon na lamang daw sila magtatanghalian. Nagpaalam ito sa kanya na aalis ito at babalik din kaagad dahil kukuha ito ng pagkain at pinagbilin pa siya nito sa pinsang si Maki. Bakas naman ang tuwa na naramdaman ni Maki nang malaman ito na maiiwan sila. Wala siyang naririnig sa paligid, kundi ang pag-agos lamang ng tubig sa ilog. Hanggang sa tuluyang pinasag ni Maki ang katahimikan. Ilang taon na kayong nagsasama ng pinsan ko, Sherlyn? Mahinang tanong nito sa kanya. Magtatatlong taon na kaming kasal at 2 taon kaming magkasintahan. 5 taon na kaming magkasama. Sagot niya rito. Nagtaka naman si Maki kung bakit hindi nila kasama ang kanilang anak kaya tinanong siya nito. Bakit hindi niyo kasama ang anak niyo? May anak ba kayo? Tanong ng binata sa kanya na para bang interesado. Wala pa kaming anak ni Miguel dahil mas gusto pa naming sulitin ang oras na magkasama. Dahil kung may anak na kami, hindi na kami mag-e-enjoy ng ganito. Sabat naman niya sa binata at bigla namang tumahimik sa pagitan nilang dalawa. Kaya napagpasya na lamang ni Sherlyn na lumangoy sa malalim at sumisid at hindi naman niya napansin na sumunod si Maki sa kanya. Habang nakasunod na sumisisid si Maki, nakita naman ito ang maputi niyang hita at ganoon na lamang ang pagnanais nito na siya ay makatabi. Hindi naman nagpahalata si Sherlyn sa awkward na eksenang iyon. Bagkus, hinayaan niya na lamang si Maki. Halata naman kasi sa bawat kilos nito na mayroon itong gusto sa kanya. Hanggang sa nagulat pa si Sherlyn nang sa isang iglap, nasa harapan niya na ang lalaki at siya ay pinakakatitikan. Napalunok siya at hinintay ang susunod nitong gagawin. Hanggang sa mapaigtad siya at napagtantong tinatawag na pala siya nito. Imahinasyon lamang pala niya ang paglapit nito sa kanya. At isa na namang eksena ang naganap sapagkat natulala si Sherlyn hanggang sa unti-unting lumapit si Maki sa kanya at para bang hindi siya makagalaw. Sa pagkakataong yun, totoo na yun. Hinintay niya ang susunod na gagawin nito habang siya naman nakikiramdam lang. Nagulat na lamang siya nang bigla na lamang siya nitong hinalikan. Naguguluhan man, hindi niya nagawang pumalag at hinayaan niya na lamang ito. Natutukso siya sa gwapong mukha ng binata
Sa kabilang banda naman, habang nag-aayos si Miguel ng mga pagkain na dadalhin nito sa ilog, at ilang oras pa, lumabas na ito at dali-dali pa itong tumungo sa ilog. Habang si Maki naman, nakikiramdam lang kung papalag ba si Sherlyn sa susunod nitong gagawin. Ang hindi alam ni Maki, gusto ni Sherlyn ang lahat ng yun. Iba naman ang naramdaman ni Sherlyn nang dumampi na ang mga labi ni Maki sa mga labi niya, na para bang may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Nautlot na lamang ang kanilang ginagawa nang tila may narinig silang papalapit, kaya biglang lumangoy papalayo sa kanya si Maki para hindi mahalata ng mister niya ang ginawa nila. At si Miguel nga ang dumating na may daladalang basket ng pagkain. Halina kayo, tumahon na muna kayo at may dala akong makakain natin. Tawag sa kanila ni Miguel. Walang kaalam-alam ang mister niya na may ginagawa sila ng pinsan nito. Umahon na nga si Sherlyn at pinagsaluhan na nilang tatlo ang dala nitong pagkain. Nagkatinginan pa sila ni Maki at nginitian lamang siya nito na may makahulugan. Masaya pa ang mister niya na nagkukwento ng kabataan nito, habang si Shirley naman panayang pagsuliyap sa pinsan ng mister. Hindi naman kasi maikakaila na namamangha na ito sa maamong mukha ng binata. Hapon na nang mapagpasya nilang tatlo na umuwi na. Nakasunod lamang si Maki sa kanilang dalawa habang tinitignan ng likurang bahagi ng katawan ni Sherlyn. Nakaramdam naman ito ng init at para bang hindi nito mapigilan ang pagnanais na makuha ang babae. Lumapit siya rito at sabay tapik rito. Hindi naman iyon nakakita ni Miguel sapagkat ito ang nauna sa kanila. Nagawa niya pang tapikin ang kamay ni Maki dahil sa takot na baka bigla na lamang lumingon si Miguel. Nang makarating na sila sa bahay, ay kaagad namang nagpaalam sa kanila ang binata na uuwi na ito para magbihis. Habang sila naman, sabay nang tumungo sa banyo para maligo. Habang nasa loob sila ng banyo, ay kaagad naman siyang sinunggaban ng halik ni Miguel. At doon nga ay ginawa nila ang bagay na iyon. Nang matapos, nagpaalam muna si Miguel na alis dahil susunduin nito ang lola nito sa bayan dahil nga sa magagabi na at para may tumulong sa mga pinamili nito. Ipinili na lamang siya nito sa pinsan at sinabihan pa siya na ang pinsan na muna dito ang bahala sa kanya. Laking tuwa naman ni Maki nang marinig yun dahil nga sa magagawa na ulit nito ang balak sa kaninang naudlot. Hindi rin nagtagal. Umalis na nga ang mister niya at pareho silang naiwan sa bahay ng pinsan nitong si Maki. Noong una, masaya pa silang nagkukwentuhan ni Maki hanggang sa palalim na ng palalim ang kanilang pag-uusap. Tumabi naman sa pag-upo ang binata sa kanya at pareho pa silang nagkatitigan at nakikiramdam lamang. Alam niyang magaganap na ang naudlot na kanina nilang ginawa hanggang sa papalapit na ang mukha ng binata at akma na sana siya nitong hahalikan. Napapikit na lamang siya at naramdaman na lamang niya na dumampi na ang kanilang mga labi sa isa't isa. Lumalim ng lumalim iyon hanggang sa hindi na nila napigilan ang kanilang mga katawan at nagawa na nga nila ang bagay na iyon. Parehas nilang narating ang dulo. Sa kabilang banda naman, nakita na ni Miguel ang lola nito na inaantay na lamang siya nito. Kinuha niya ang mga dala nito at nagayang umuwi na. Wala namang kaalam-alam si Miguel sa nangyayari sa pagitan ng kanyang misis at ni Maki. Hanggang sa makauwi sila, wala roon ang kanyang pinsan. Siguro ay umuwi na ito at hindi naman na nito kailangang bantayan pa ang kanyang misis. May kakaibang aura siyang napansin sa kanyang misis. Ngunit hindi niya yun pinansin. Samantala, napagod si Sherlyn sa nangyari sa kanila ni Maki. Napapangiti na lamang siya kapag naaalala niya ang mukha ni Maki. Pakiramdam ni Sherlyn ay napakaganda niya dahil hindi siya nagawang tigilan ni Maki. Talagang kakaiba ang pangyayaring iyon at titiyakin naman niya na mananatili lamang iyong sekreto.
Kapag kasi nalaman iyon ng iba, malaking gulo ang magaganap. Kung mayroon mang dapat sisihin, iyon ang kanyang mister. Binibigyan kasi sila nito ng pagkakataon na magsolo ni Maki. Hindi man lang yata ito nakahalata sa mga malalagkit na tingin ng pinsan nito sa kanya. Idagdag pa na mayroon din siyang lahi na talaga namang higad. Kaya naman, hindi niya nagawang tumanggi. Kaya naman, pagkatapos nilang maghapunan ng gabing yun, nagpa siya ng matulog si Shirlene. Mayroon kasi silang usapan ni Maki na kapag tulog na ang kanyang mister, ay sasalisi siya at tatagpuin niya ito sa likod bahay. Kaya ng gabing yun, at natiyak na ni Shirley na tulog na ang asawa, nagawa niyang lumabas at muli ay nagkita sila ni Maki. Ginawa nila ang bagay na iyon. Kung mayroon mang mali, iyon ay ang tanggihan niya, ang nakakabaliw na pakiramdam na iyon. Bahala na ang bukas para kay Shirlene. Ang mahalaga ay ang sayang nararamdaman niya kasama si Maki. Yun lang ang mahalaga at wala ng iba.